Magandang araw! Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay ang buod ng mitolohiyang Cupid at Psyche. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang buod ng mitolohiyang Cupid at Psyche. Noong unang panahon, may isang hari na may 3 anak. Ang isa sa kanila ay si Psyche, ang bunso at pinakamaganda sa 3. Labis siyang hinangaan ng mga kalalakihan at kahit ang kagandahan ng Diyosang si Venus ay hindi ito mapapantayan. Dahil dito, ang lahat ng papuri ay napunta kay Psyche at lubos itong ikinagalit ni Venus at agad nitong inutusan ng anak na si Cupid upang paibigin si Psyche sa isang. Ngunit taliwas ito sa nangyari sapagkat si Cupid ay agad na umibig kay Psyche noong unang beses pa lamang niya itong nakita. Nang makauwi na si Cupid ay inilihim nito sa inang nangyari at tiwala naman dito si Venus. Hindi naganap ang gustong mangyari ni Venus kay Psyche na ito ay umibig sa isang. Sa halip ay sinamba lamang ito ng mga kalalakihan, maliban doon ay tila walang nangahas na umibig kay Psyche. Lubos na nabahala ang mga magulang ni Psyche kaya't lumapit ito kay Apollo upang humingi ng payo. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga magulang ni Psyche ay nauna nang humingi ng tulong si Cupid kay Apollo at gumawa ng plano. Sinabi ni Apollo sa ama ni Psyche na bihisan ng damit ang anak na dalaga at dalhin sa tuktok ng bundok. Dito ay susunduin daw ito ng mapapangasawa na isang. Malungkot na umuwi ang amang hari ni Psyche. Gayunman ay sinabi ng hari ang kapalaran ng anak at buong tapang itong hinarap ng dalaga. Noong nasa tuktok na ng bundok si Psyche ay unti-unti na itong ang dalaga sa kung anong naghihintay sa kanya. Hanggang sa umihip ang malambing na hangin at inilapad siya ng hangin patungo sa isang damuhan na parang kama sa lambot at napapaligiran ng mababangong bulaklak. Napakapayapa ng lugar at saglit na nalimutan ni Psyche ang kalungkutan at agad na nakatulog sa kapayapaan ng gabi. Nagising si Psyche sa tabi ng ilog at natanaw niya ang isang mansyon na tila ginawa para sa mga Diyos. Napakaganda nito, ginto at pila kang mga haligi. Maya-maya lamang ay may narinig na tinig si Psyche at ang sinabi ng tinig na sila ay mga at sinabihang mag-ayos ang dalaga sapagkat sila ay may inihandang piging. Lubos na nalibang si Psyche at kumain ito ng kumain ng masasarap na pagkain. Sa pagsapit ng gabi ay dumating na ang mapapangasawa niya. Tulad ng mga tinig na di niya nakikita ay ganun din ang kanyang mapapangasawa. Ngunit nawala rin ang niya na akala niya ay ito, ngunit sa wari niya ito pala ay isang lalaking matagal na niyang hinihintay. Saglit ko munang puputulin sa bahaging ito ang mitolohiyang Cupid at Psyche. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Unang bahagi ng mitolohiyang Cupid at Psyche. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!